Iginiit po ni Attorney Israelito Torion na hindi mapipigilan ng Immigration Lookout Bulletin Order ang posibleng pagbiyahe ni Senator Ronald Bato de la Rosa papuntang ibang bansa. Ayon kay Attorney Torion, hindi ito katumbas ng whole departure order at nagsisilbi lamang itong abiso sa mga otoridad para mai-report sa Department of Justice sakaling mamataan sa paliparan ng senador. Tanging kautusan lang daw mula sa korte ang maaaring magbawal sa isang individual na umalis ng bansa kapag may natukoy ng probable cause. Pero tiniyak ni Torion, hindi aalis ng Pilipinas si De La Rosa dahil mahal na mahal daw niya ang bansa. Noong Huwebes ng madaling araw nang umalis sa Senado si Senator Bato, matapos nga ang putukan at hanggang sa ngayon ay hindi na po mahagilap ang senador. Samantala, ayaw na daw tanggapin ng Senado ang sabina para sa mga CCTV footage noong nagkaputukan sa loob po ng Senado. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kabila nito, tinuturing daw nilang natanggap na rin ng Senado ang notice. Gustong hingi ng Ombudsman ang mga kopya ng CCTV para sa ginagawa nilang investigasyon para matukoy ang tunay na nangyari noong gabi ng Lunes at kung paano nga ba nakalabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Pinabulaan na naman po ng Senate Office of Sergeant at Arms o OSAA ang mga ulat na wala daw available na CCTV footage sa second floor ng Senado. Ang giit niya, gumagana ang lahat ng mga CCTV sa palapag sa mga oras na iyon. Bukod naman po sa sabina para sa mga kuha ng CCTV, hindi rin tinanggap ng Senado ang suspension order ng Ombudsman laban po kay Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, gusto daw ni Senate President Alan Peter Cayetano na kasama sa pagpataw ng parusa ang mga NBI agents. Pwede ba yun? Sa kabila nito, ituturing na raw ng Ombudsman na natanggap na nito ang suspension order lalo't na abisuhan na sila ukol dito. 6 na buwang preventive suspension ang ipinataw ng Ombudsman kay Aplasca. Kasunod po yan ang pagpapaputok nito sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13. Samantala, nakauwi na po sa Pilipinas ang 2 Pilipinong tripulanteng nasugatan sa drone attack ng Iran sa Strait of Hormuz. Sinalubong po sila ng kanilang pamilya at ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers sa DMW sa NAIA Terminal 3. Nanatiling nakakonfine naman ang 5 pang Pilipinong tripulante sa isang ospital naman po yan sa Oman. Tiniyak po ng DMW ang patuloy na tulong ng pamahalaan sa mga pamilya ng mga tripulante. Kasagsagan po ng giyera sa Middle East nang atakihin ng Iran ang container ship na CMA CGM San Antonio nang dumaan ito sa Strait of Hormuz. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.